Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya.
Aming hahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpagkailan pa man. Aming hahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpagkailan pa man. Dakila si Yahweh at papurihan siya, at pasalamatan magpagkailanman. Dakila si Yahweh at papurihan siya, at pasalamatan magpagkailanman. Aming hahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpagkailan pa man. Aming hahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpagkailan pa man. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay ngang kahanga-hanga. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay ngang kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Praise God. Hallelujah. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Yes. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pangamba. Subalit ngayon, puno ng pag-asa. Wala na ang dati kong problema. Once again, sabay kayo lahat. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Oh, dati yon ha. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pangamba. Oh, dati pa rin yun. Subalit ngayon, puno ng pag-asa. Wala na ang dati kong problema. Wala na ang dati kong problema. Wala na ang dati kong problema. Good morning, Jesus. Morning. Hallelujah. Good morning Thank po, you, mga Lord. kapatid. Ayan. Amen. Abraham. Napaka-lusog ng ating paggising.
Opo. Thank you. Mukhang malusog na malusog ngayon si Full Minister charge, Ed. full charge. Amen. Kamusta, Comfy Family? Amen. Ayan, kamusta po kayong lahat, mga kapatid? Good morning, Jesus! Sa lahat po ng ating mga prayer meeting po, binabati ko po kayo dyan, mga kapatid. Stand by, relax, and watch GMJ. Wow. Amen. Talaga. No? Parang isa sine. Ano yung isa sine? Relax, watch, enjoy the movies. Huwag magkakalat. Yung ganon. Amen, Pero meron tayong dapat kalat na tanggalin, Yung Ito yun. mga katulad Kahapon, kahapon, opo. Yung kaya talikuran na ninyo ang inyong medyo marumi, Meron ba? Pero let us pray muna at Opo. ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral na galing kay Lord at pag-witness natin for the glory of God and edification of the body of believers. Minister Ed, would you like to Tayo po open? ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa napakasarap na aming pagtulog ng magdamag Panginoon. At muli po sa pagising ngayong umaga, muli po ay nasilayan namin ang iyong ganda ng iyong paligid, Panginoon. Higit sa lahat, ang iyong pag-ibig ay patuloy naming nararanasan. Salamat po, Lord God, sa bawat areas ng mga prayer meetings, outreaches, Lord. Salamat sa sila ay patuloy na sumusubaybay sa GMJ. At inaamin namin, Lord, na kung kayo ay wala sa amin, wala po kami magagawa lahat, Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito. Manguna po kayo, filled by the presence of God, anointing, at kayo po magbibigay ng wisdom, Panginoon, and then understanding, O Lord God. Sa iyong word na pagsasalu-saluhan ng lahat, Panginoon. Thank you, Father God. Salamat po. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Ito yung ating word of the week, Pakibasa naman, Minister. Ayan, ito po ang ating word for the week. 1 Peter 2:11. Sa GNT, I appeal to you, my friends, as strangers and refugees in this world. Do not give in to the bodily passions, which are always at war against the soul. Ayan, Mukhang Tama-tama doon sa ating pag-aaralan. sa Romans chapter 7, 7, 13 opo. hanggang 25. Opo. Meron palang gera sa atin. Labanan talaga. Amen. At dyan ay meron tayong reflective question din. Pero bigay ko muna itong reflective Apo. question doon sa ating hango doon sa Romans 7, 13 hanggang 25. At may kaugnayan din doon sa yesterday's lesson. Ito yung aking, alam ko meron ka rin katanungan dyan Ang katanungan, ano ba yung paksa na binigay sa ni Lord, yung title mo? Ang binigay sa akin ni Lord na title ay yung pag-aaral about the struggling with his spiritual desires. May Oo. struggle. Katulad dito, merong at war within Oo, us. oo, Sa iyo naman, doon sa Romans 7 ay? Sa akin po yung believer's walk and spiritual life. Ayan. So, doon sa Romans 7, 13 hanggang 25, meron din yung sa laman at sa espiritu. Merong gustong gawin na mabuti, pero hindi niya magawa. Ayan, So, ito yung reflective question. In what way is your spirit willing, but the flesh is weak? In what way is your spirit willing, but the flesh is weak? Magbigay ako ng example? Example. Kayo rin, sali kayo, ha? Opo. At mamaya, ang dami na. Mayroon na ba dyan? Marami Opo, na. nasa 80 na po. 80 na po tayo. Oh. Ayan. Pwede mo bang basahin yung number 80? Kung sino? Ayan, may jacket. Number 80 yata yan, ha? Oo. Ayan. Sino yan? Sister Sally Jugilon. Aba.
Ando si Minister, Elmer po. Minister Elmer, praise God, hallelujah. Sister Tata, Sister Tata. at si Luis. At saka po si Luis, opo. Si Sally, Jugilon ba yun? O Hugilon? Google yun. Hindi, Jugilin po ang pagkakaroon Jugilon. po doon eh. Oo, parang imported. Ano? imported Ay, doon. sa lahat ng taga San Fabian. Opo. Kamusta po kayo dyan? Ano, Opo, ha? kamusta kayo lahat dyan? Siya pa yung, Baguio. siya yung number 80. Opo. So, siya na yung merong di ba meron tayong ruleta? Opo. Opo. So, hindi na natin iikot. Ah? Meron Siya na na po kagad si number 80. Sali, ah. Sali, ah. Gusto mo yung number 1 din? Pwede? Pwede Tignan rin nga po. natin yung Pero number 1. one. Oo. Sister totoo ba yan? Sino? Sister P. Pingal. Pingal ba yan? Oo. Oo, Mukhang ang Sister layo ng Pe, lugar mukhang- niyan, ano? Mukhang malayo yan. Alam mo ba yan kung taga saan nakatira? Mandaluyong po yan. Mandalo. Hindi, dito sa loob nakatira yan. May regalo na rin. Opo, opo. Yung 80, ano yung sa gitna ng 80? Ano kaya, basta marami tayong blessing eh. 40 po yun. Ang sa gitna, 40? Opo, 40. Tingnan natin kung sino yung number 40. Mahirap po hanapin yung gitna. Mahirap na po, Pastor. Mahirap na pong Okay, kayo naman, Paano no. talaga? oh. Hindi nagbabawas kasi yung number. Hindi, No? okay lang yun. Basta't yung gitna. Ayan. Good morning po mga kapatid ayan, sa ating Ah. lahat. Sino? Ayan, gitna. Ay, oo. Ito, Si lagi to. Pastor, Oh. ito po si Minister Ed and Brother Ray. Hindi Ano nga. yun? Hindi. Nakalagay Hindi. din tayo. Sister Sister Lorna Rosilio Yun. Pehi. Teka muna. Aba. Taga saan yan? Ano? Oh, Lorna, Sister Lorna. Rosilio Pehi. Oo, saan ba yan? Sa... 3, 5, Akin na lang. 4, 3. Saan? Wala. Huwag mo rin sasabihin. Opo. Hulaan nila kasi bihira kang pumunta rito. Alam mo kaya tiga Baguio eh. Muntik. Ginugulat lang kita. Okay. Masaya lang tayo, masaya. Ayan, ha? Taga ano yan? Taga Mendez. Lorna. Oo. Sister Lorna. Opo. Okay. So, yung tatlo na yon bigyan natin ng kaloob na galing kay Lord. Ha? So, in what way is your spirit willing, but the flesh is weak? Ako mag-sample? Sige po, Pastor. Okay. Ako willing ako laging mag-exercise. Pero hindi matuloy-tuloy. Oo. Yung parang meron kayong gustong gawin pero hindi mo magawa. Parang dito sa Oo. Ay, ano pa ba kayo mag-example? Ay, ako talagang willing na umuwi dito. Pero ngayon lang ho natuloy. Ay, San Juan! Alam nyo, ito yung karanasan sa ating gawain kasi service eh. Talagang napapamahal. Kaya ang ginagawa, wag masyadong matagal. Hindi, meron sa Sangayon Bible ka ba naman, doon? sa Bible 2 years nga. Parang ganon si Paul, ikaw 8 months pa lang. Pero yung attachment mo dun sa flap and trusted, parang napapamahal. Kaya Opo. sabi mo, gustong-gusto mo nang umuwi dito, pero gusto ng espiritu mo nandun. Nakuha niyo, Pastor. Hindi, kasi parang yung care and concern, yung heart, parang naiiwanan dun sa pinagpastulan. Kaya ang ginagawa, inihahabilin kasi meron tayong pagpapalitan, no? Para napakagandang yun. Para magkakilanlan, para sa paglago sa spiritual. Bagamat dito nga, willing, pero the flesh is weak, ha? Amen. Ikaw naman, kamusta yung yung
nasa Quezon City ka ngayon. Ano? Opo. Glory to God po, ang mga taga-QC po ngayon, buhay na buhay po sa kanila yung, yung nag-anniversary po kasi ang QC, yung Joshua 24:15. Kaya ngayon, yung bawat family po nila, grasya po ni Lord, nadadala po ngayon nila sa QC. Yung decision, determination, as for me and my family, we will serve the Lord, Tsaka dito yung pagkakaiba nung yung as for me, siya muna nagkaroon siya ng personal decision. Pagkatapos naging we, family. So nakaka-influence, Nag-decide si tatay o ang mga magulang, tapos magiging ehemplo at ihahayag sa kanilang mga inapo na tayong lahat ay maglingkod sa Panginoon Diyos at talikuran anumang humahadlang, Yan, Kahapon, meron ka bang, di ba nandito tayo, Minister Ed, gusto mo bang tanungin ako kung ano ba yung sabi ron ganito, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagkumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Halimbawa, naalala ko noon, ay wala pa si Minister Ray siguro noon, o nandito na. Meron, ba tawag doon? Team building tayo. Parang merong iiko, tas merong nakalagay doon sa likod na papel na nakadikit. Naabutan mo yon? Ano yung sinulat sa likod mo nung nasa likod mo? Natatandaan mo? Di ba minsan, maraming sinulat? Kasi yung sa team building na yon, parang, kasi no one can see his own error. Sabi sa Psalms, deliver me, O Lord, from hidden faults. Kasi, ang aking napapansin sa karanasan, i-justify mo yung sarili mo at ipagtatanggol mo. Meron tayong mga blind spots na minsan may blind spots, pero yung mga nagmamahal sa ating kapaligiran, kasi naalala niyo yung nakaraang linggo na tayo ay dulos, diakonos, and friend of Christ. Yung friend, sinasabi niya yung dapat na sasabihin. So, naalala mo doon sa ikutan na yon, di ba, iba't iba ang damdamin kasi nung tinignan niya yung nakasulat sa kanya, parang medyo nagdamdam siya. Bakit yun ang naisulat? Hindi matanggap. Pero yung mga iba naman, nagmuni-muni at nung nabasa na yon, umamin. So gawin din ninyo yon. Na minsan meron tayong masasamang asal na hindi natin napapansin, pero minsan natatakot yung mga mahal natin sa buhay o naiilang, hindi nasasabihin. Mananatili ka na lang doon dahil kasi alam mo, merong salita ng Diyos na do not correct a conceited person, he will hate you for it. Pero kung yung mga nagmamahal at medyo may kababaang loob, ay matatanggap, Oo. So, tatanungin kita ngayon, bilang kaibigan, tigisa lang tigisa, wag madami. Ano yung nakikita niyong asal ko? Kasi yung flesh kasi, di ba yung pag-uusapan natin, yung flesh against the spirit. Kasi pag sinabing flesh, maraming ibig sabihin yan, yung tayo, yung mga tao,
flesh. Yan, tayo, ganon. Dito sa ating pinag-uusapan yung mga symbolism o mga manifestation ng laman na wala sa espiritu. Hindi ba? So, ang connotation kasi ng flesh sa Bible ay kahinaan, connotation. Of course, even kasalanan, at it denotes inadequacy or failure. Huh? So, walang kakayahan. Kaya, bumabaksak. Sabi nga kahapon, una, yung pag-accept mo at pag mag-repent kasi, manumbalik at mag-decide na ayan na nga yung karuktong na ating pag-uusapan. O, mabalik na ako. Kung ikaw ang magsusulat sa likod ko, ano yung flesh na nakikita mo sa akin, pero wag kang magsisinungaling. Sasabihin mo kasi magkaibigan tayo eh. Minsan, pagka yun, ipinagtanggol ko, sabi nga ni, ipagtatanggol mo kasi yung sarili mo eh. Pero kay Brother Enol naman, pag may katwiran, ipagtanggol mo. Pero ang katwiran ay katwiran ng Diyos na ibinigay lang sa atin. At yan ay awat grasya, kaya kapag tayo ngayon ay nakikisalamuha sa ating kapwa-tao na ipagdarasal natin at binibigyan tayo ng understanding of the Word of God para hindi maging mapagpuna. May nagsalita rin kahapon, napupuna lahat pero hindi napapansin yung kanyang sa mata. Oo, merong din ganon, hindi ba? So, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Ang haba, kasi kailangan, di ba yung naalala mo yung sa mami, sabi, na nung araw, pagka ikaw ay nalalayo o merong gawi o may nagawa na na-discern ng ating mami at daddy, ano yung sinasabi niya? Ang sinasabi niya lagi ay manatili ka. O kaya itanggapin lahat. Kasi ang Daddy Bart kasi pag nagsalita siya, direct to the point talaga na walang yun eh. So yun Oo, yung karanasan mo pagka may mga struggles, may mga situation, sabi remain in sabi the ng Word of mami, God. manatili Sa iyo ka. na, ano Opo, naalala mo? kay mami po, laging sasabihin nun patawarin mo na yan. Papatawarin mo na. Pagka mayroong mga na-share na parang nasaktan yung kanyang damdamin, so ang iginagawad kagad ng mami, patawarin. Doon sa aking katanungan naman, ako na muna ang sasagot. Kasi yun yung tanong ko. Wala ka sa hulog. Naalala niyo yun? Laging nasasabi. Hindi niyo naabutan niyo. Wala ka na naman sa hulog. Ayan. Kaya nga kailangan natin ng the law of the Lord, the plumb line sa Isaiah 28 na ang measuring line is justice, the standard, and the plumb line is righteousness. Sige, ano na yung isusulat nyo sa likod ko? Isa lang. Ako po, Pastor. Sige, huwag ka magsisinig ka, magkaibigan naman Susulat tayo. ko po, sasabihin. Sasabihin mo na, hindi kung alimbawa lang Hindi, dito totoo naman. Opo, ang sa akin. Wag, Hindi po, to eh. sasabihin ko na lang, Pastor. Sasabihin mo. Opo. Ang sa akin po kasi, strict. So nakikita mo parang yun ay kahinaan ko? Ako meron akong nakikitang mga kahinaan ng marami. Minister Ed. Ako muna. Ako sasagot. Hindi, teka muna. Yung nakikita nyo kahinaan ng marami. Oo. At Ikaw, ano nakikita mong kahinaan ng marami? Ayaw mo tumanggap. Ayaw tumanggap. Oo nga, no? Ha? Ang hirap nun. Hindi, ayaw tumanggap. Ayaw tumanggap na kanyang mali. Yun yung ibig sabihin. Kaya hindi mabago. Ikaw, ano kahinaan na nakikita mong sa laman? Pride. Common na common. Yung hindi ko sabihin common. Hindi ko ibig sabihin na parang
Parang halos lahat nga, no? Manghirap talaga ng... Kaya nga dito, pagpapakumbaba, no? Iba pa. Deadma. Parang doesn't care. NB. Envy. Works of the flesh yan. Opo. Oo nga, no? It binds, it burns, it... Ano ba yung pangatlo? Blinds. Ako meron. Chismoso tsaka chismosa. Marites. Hindi, totoo to. Chismoso tsaka chismosa. Parang yung sa gossip, parang... Sagot yan, pastor, ito yung parang, ano pa pwedeng isabihin dyan? Meron ba nun? Sa... gossip kasi, Hindi, meron po doon sa... di ba busybody sabi doon? Love ng church, meron, no? Ang dami naman. Oo. Kaya minsan yung pagkakachismoso tsaka chismosa, nagkikreate ng iba't ibang reaksyon at nagkakaroon ng pananaw na iba sa isa't isa na minsan humahantong na siya mismo ay apektado na. Kasi po may damdamin hindi rin maganda. Paano natin matatalo ang pagiging chismoso at chismosa na hindi dapat busybodies kasi trabaho o manifestation yun ng flesh. Apa. Sa Psalms chapter 1 may nakalagay dyan na Ay, sige nga. wag tayong... Basahin mo ang ganda. Yung sit, walk, o sige, nako. Pero dapat mag-delight. Oo nga, no? Si Psalms Lord ang chapter nagbigay, 1, mga nagpaalala kapatid, sa iyo niyan. Si Lord. Bato-bato sa langit po, ha? Huwag na muna yung bato-bato. Tamaan Oo. sa Paul. Mapalad ang hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Ito po, hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhi kay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Pero may sagot dun sa basahin mo yung susunod. Ito po, sabi niya, ngunit ibang-iba, sabi niya rito, nagagalak siya lagi. Dito na po tayo sa verse 4. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Doon tayo sa verse 3. Sige, tuloy mo. Nagagalak siya laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang daot, laging namumunga sa kapanahunan. Ayun. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Oo, kasi pagka meron ng nagkakaumpok-umpukan at pinag-uusap, kasi below average people talks on people. Average people talks on places and events. Above average people talks on concepts and ideas. And a believer walks in the Spirit, not in the flesh. Oh, yan. Basahin mo na ngayon yung ating lesson dyan. Okay. So, mga kapatid, yung sino mauna? Babasahin muna natin yung Apa. Romans 7:13 hanggang 25. Sige nga, Minister Ed. Tapos Okay, ikaw na, praise tuloy-tuloy. God. Thank Ayan, you, Lord. tuloy-tuloy po. Si Lord Ayan. ang mangunguna sa aming tatlo. So, sa mga Amen. mga nanonood po, pakibuksan po natin ang message sa Romans 7. Ay, di pa pala sinasabi yung akin pala sa likod ko. So, hindi pa Hindi, sa akin. Hindi, ako muna. Sinabi niya sa akin, Ah, parang strict, kahinaan ko pala yon. Hindi, yung alimbawa, yung sa totoo lang, talaga. Talaga yon yun ang aking weakness. Kasi, yung mga masasamang asal, ano ba yung masamang asal? Oo. Ano yung masamang asal ko? Kasi hindi ko makikita Kailangan magkaibigan Hindi tayo. kasi sa akin kasi ang personal ko kay pastor. Sige, yung totoo lang. Siya, para sa akin para bang strict para sa akin kasi yung face ni pastor para bang seryoso. Di ba Yung ba? masamang asal. Masamang asal. Oo. Siyempre, lahat ng tao sasabihin, minsan, wala akong masamang asal. Lahat naman minsan mag-justify,
mag-i-explain, mag-i-excuse kung bakit nagganon na reaction. Given na yon. Given na yon kasi meron tayong built-in or innate sa human being yung self-preservation. Innate yon. And if you understand na innate, kaso, dyan sa lesson mo, iba na tayo eh. Okay, tuloy. So, wala ka talaga makita na maling asal, masamang asal. Natatakot siguro. Siguro pinakamalapit, ganito, ang pinakamalapit na magsasabi ng totoo yung misis ko eh. Sa'yo din, di ba? Pag Pero meron ding mag-asawa na hindi sinasabi, alam na mali na. Meron din ganon. Hindi sasabihin dahil kasi masasaktan, magdaramdam, o kaya sobrang pagmamahal niya, kaya minsan tinotolerate. Di ba kahapon? So, magsasabi sa'yo yung asawa mo eh. Ngayon, kung talagang magkaibigan tayo, so wala ka palang makitang masamang asal sa akin, meron din. Sabi mo lang masyadong stricto. Meron, Pastor, kaso, marahil wala po ako masyado rito. Okay. Opo. Sige. Dahil hindi tayo magkasama sa bubong. Opo. So kaya pagka sa labas, pwede kong project ng personality na pleasing. Amen. Ganun kasi, pagka nasa labas ka, pwede ka mag-project ng pleasing personality. Pero kung magkasama na kayo sa bahay, doon magkakaalaman. Tanungin mo yung katulong. Pero hindi rin sasabihin ng katulong, baka magwala ng trabaho. Yung mga anak, baka mabawasan ng mga baon. Hindi rin eh. Pero, meron din na mga, alam mo, lumaki yung bata sa gawain. Nakikita na naglilingkod. Sabihin, Daddy, Mommy, hindi yan ang sinasabi ni Lord. Meron ganun ba? Nasabihan ka na ba ng anak mo ng ganon? Meron po, si Jacob po. Mahal ka nung anak mo. Ano nasabi sa iyo? Opo. Sabi sa akin, makulit. Sabi niya, ang kulit mo pa? Oo. Paulit-ulit ka eh. Alam mo ko yung yun sa inyo, Pastor. Makulit. Alam ko yung kulit mo eh. Makulit. Ayun. Alam ko makulit, alam tapos ko yan. parang nag-ano kagad kayo. Ops, yung bang sobrang say. Ops, ganito. Yun, ganun kayo, Pastor eh. So yun yung kulit ko. Yun. Yung kulit mo, alam ko yun na gusto mo yung bata maging maayos ang buhay. Yan, opo. Alam ko yun. Kaya paulit-ulit Kaya ako. minsan nasasabi ng bata, ang kulit-kulit mo naman. Pero yung kulit mo na yun, alam ko, discipline yun eh. Ini-inculcate mo dun sa mind ng bata na that is wrong. Yes, Kasi minsan wrong na, nasasang-ayunan pa. Yan, opo. Meron bang ganon? Naalala ko lang mabilis. Noong unang panahon, may napag-sharean kami ng mga ka-brothers noong linggo. May nabanggit akong isang lugar sa University Belt na kayang pumake ng kahit ano. Pero nakagraduate, nakatapos dahil sa mga naka-abroad, dahil sa minsan na fake na documents. So hindi tama yun. Kaya lang, dahil sa kapit sa patalim or whatsoever, hinahayaan na. Hindi rin tama yon. Mali at maruming asal yon. Ano yon? Wicked yon. Dahil kasi falsification ng documents for you to advance in your career or whatsoever. Wrong yun. Kaya lang, minsan, pwede na yan para lang maka-advance. Sige, so sabi niya sa akin, okay na ako dun sa makulit. Makulit naman talaga. Okay. Ikaw, Minister Ed. Simple lang po. Doon yung inyong magdidisiplina. Hindi, yung masamang asal. Wala akong makita eh. Hindi, wala nga. Mas ano pa nga ako, si Sister Ria talaga. Yung sinabi niya kahapon. Sige. Ganun talaga siya. Katulad niya kahapon, si Minister Ernie. Ba't aga-aga yung malis? Ganun siya. Pero si Pastor, pagka halimbawa sumablay ka, ay, wala lang yan, okay lang yan. Hindi naman. Hindi, yun lang ko. Para lagi niya sinasabi, kahit sablay ka na, doon pa rin yung ini-encourage ka pa rin. Na para bagang sa sarili mo. Ini-encourage siya sumablay. Hindi, kahit na halimbawa sumablay o kaya nagkamali,
imbis na medyo, Makondem? oo, ini-encourage nyo pa rin. Di, bale, okay lang. Hihingi ng tawad? Oo, po. Ah, okay. Bakit? Sige, okay na. Ayaw, natatakot eh. Di ako Pero natatakot. pastor, yung sa akin. Pero minsan ang masaklap dito, meron ka ng, pa-sway ka na, papunta ka na sa turning Maganda. away, walang nagsasabi sa iyo. Oo, yun po ang masakit. Sa akin, kawawa naman na yun. Wala na magsasabi sa kanya. Ayun. O, ito na tayo. Opo, patuloy tayo, Romans 7, verse 13 hanggang 25. Okay, ibig bang sabihin, ang mabuting bagay pa ang nagdulot sa akin ng kamatayan? Hindi, ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuti, sa pamamagitan ng utos. Sa gayon, napatunayan kung gaano kasama ang kasalanan. Ito na po yung sinundan, ang hilig ng laman at tuntunin ng isip. Alam natin na spiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko. Bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti nga ang kautusan. Kaya, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kaya-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin o malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. At ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip. Sumusunod ako sa kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan. The message of the Lord. Ikaw na. Thank you, Lord. Ayan. So praise God at magandang umaga sa ating lahat at tayo ay muli ginising ni Lord upang mapakinggan ang isang napakagandang mensahe para sa lahat po ng ating mga compi members from North, East, West, and South. At alam ko po naman na lahat kami, maging pastor, minister, lahat tayo mga kapatid ay ipinauunawa sa atin ng Diyos na hindi natin kaya na mapagtagumpayan ang gawa ng laman malibang tayo ay sumuko o sundin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yung sinasabing subdue the flesh, Kasi it works, mga kapatid, pagka wala tayo kay Lord. The same time, kahit na tayo ay nasa church, talagang yan ay kumikilos pa rin sa atin. Kaya nga yung pagiging righteousness natin, pagiging makatuwiran sa mata ng Diyos, ay ito ay dahil kay Kristo Jesus. At alam natin na ang atin lamang ibig sabihin dyan para tayo ay makapanatili because of the grace of God. Ang grace kasi ni Lord ay binigay sa atin lahat about do sa Ephesians chapter 2, verse 1 and 10, mga kapatid, na dati tayo kabilang.
At dahil doon, tayo ay isa sa mga kinamuhian ng Diyos. Pero dahil sa kanyang habag at grasya, dahil kay Hesus Kristo, tayo ay napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi ito sa ating mga mabubuting gawa, ha? Take note, mga kapatid. Hindi. Kasi kung tayo nakagagawa ng mabuti, because of God, because of the power of the Holy Spirit na binikalob sa atin ni Lord. Ang grace kasi ay it gives righteousness. Yan ang katotohanan, mga kapatid. While law, ang batas, demands righteousness. At ang totoo naman yan, sa Exodus pa lamang ay binigay na yan, 10 Commandments na yan. Pero never na kahit isa sa atin ay walang nakasunod. Isa lang ang nakasunod, mga kapatid, at ito'y binigyan ng katuparan dahil kay Hesus Kristo. Hanggang sa kanya kamatayan ay tinupad niya ang sinasasaad sa kasulatan. Pero never po, mga kapatid, na ina-abolish, hindi po ina-abolish ang kautusan ng ating Panginoon Diyos. Kung tayo ay nakakasunod, well, thank you, Lord God, pero tandaan natin, it is a grace of God pa rin, mga kapatid. Because Jesus Christ is the righteousness of God, mga kapatid. So, righteousness imputed to us by God through our Lord Jesus Christ, mga kapatid. So, inilagay na sa atin yung pagiging matuwid natin because of our Lord Jesus Christ, hindi po sa atin. Kaya kung si Hesus Kristo po ay wala sa atin, ang mga ginagawa natin mabuti ay isa lamang maruming basahan sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin, kay Lord lang lahat-lahat, mga kapatid. Kaya dito ay pinapabot sa atin na si Paul ay mayroong nabanggit dito about struggling with this spiritual desire. Ang totoo naman yun ay napakahirap talaga. Pero walang mahirap pagka si Lord po nag-ahari sa atin. Ito nga po yung salitang gustong bumait pero hindi magawa. At yan din naririnig natin yung kanta na yan. Pero tandaan natin na walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Kasi ang work kasi ng flesh ay against sa work ng Holy Spirit, mga kapatid. Lagi siyang merong pagkakalaban or opposite ng bawat isa. For example, ang gusto mo magpatawad, pero natatalo tayo ng ating flesh o yung ating lust of the flesh, mga kapatid. Yung ating pita ng laman. Kasi ang opposite ng pagpapatawad o yung tinatawag nating forgiveness ay love o hate o ano. Kaya kung titingnan natin na mahirap talaga na magpatawad. Isa lang, sinasabi doon ni Pastor kanina, because of pride. Kaya minsan, yung lesson natin kahapon about hysteria, minsan di natin talaga ma-accept yun. At minsan sinasabi natin, yung justification natin, ang totoo nun, realidad to, 70%. Kaya hindi tayo nababago, ay natin talagang tanggapin. At lagi natin sinasabi na, ako na to, eto na ako pagpasensyahan nyo na ako. Pero salamat kay Lord, daroon pa rin tayo sa gathering, sa core ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Pero totoo naman, pagka ganun po yung ating katuwiran, mga kapatid, paano po tayo mababago ng ating Panginoon? Paano natin ma-overcome yung sinasabi na work of the flesh, mga kapatid? Ang gusto ni Lord ay Holy Spirit ang siyang manahan sa atin. Kaya yung Galatians 5, verse 16 and 17, talaga pong magkalaban yung dalawang yan. At hindi natin pwedeng gawin ang gustong gawin ng Diyos sa atin hanggat nagahari sa atin ang mga pita ng laman. Totoo yun, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko nga Lord, salamat sa iyo. Unti-unti naman Hindi naman tayo to si Lord to. Unless tayo ay mag-yield sa Holy Spirit. Ang Philippians 2, verse 13 ay nagsasabi na ang Diyos na nagbibigay ng pagnanasa. Ang Diyos po nagbibigay ng kakayahan para maisagawa ang kanyang kalooban. O doon lamang po, mga kapatid, medyo maiintindihan na natin na si Lord lang pala may kakayanan.
So, ibig sabihin, we learn to submit doon sa presence of God o sa power ng God para tayo ay mabago. Little by little lang naman yan eh. Naalala nyo ba yung kanta? I am a child of God. Diba? We have been translated from the kingdom of darkness unto the kingdom of light. Pero yung light, mga kapatid, mayroong manifestation yun. Hindi po pwedeng tayo nasa liwanag tapos hindi makikita yung manifestation ng liwanag. May pinakikita po doon ng ating Panginoon Diyos. Kaya alam ko po na huwag tayo maging mag-struggle sa ganitong kalagayan. Simple lang, mga kapatid, isang salita, surrender. Yung pagsuko, kahit na umiyak ka na, kahit lumuhod ka na, sabi mo, Lord, hindi ko talaga kaya. Suko lang, kapatid. Kumbaga, i-confess natin, Lord, na hindi ko po kaya, kayo po maghari sa akin. Alam mo, pag nasa lubong mo, yung tao na kinagagalitan mo, bababa ka. Sasabihin mo lang, salitang, good morning, enough na yun. Nabati mo na. So, napakahalaga niyan. Kaya dito, mga kapatid, si Paul ay he shares 3 lessons that he learned in struggling with his simple desires. 3 bagay po napakahalaga na binabahagi ni Paul at alam ko po na alam din to ng aking mga kamanggagawa. Unang-una ay knowledge of the rules. Yung mga nakakaalam po, alam lang ang rules, mga kapatid. Ano ha? Does that make it easier to obey them? Sa verse 9, tingnan natin, sa chapter 7, verse 9. Noong una, nabubuhay ako na walang kautusan. Datapwat ang malaman ko ang utos, nabuhay ang kasalanan. Yun lang po ang totoo no, mga kapatid. Totoo na lumabas ang Word of God, nakita natin yung kasalanan, at ang gusto ng Diyos, maiwasan natin yung kasalanan na yun na hindi kinalulugdan ng ating Panginoon Diyos. So, about knowledge of the rules, mga kapatid, hindi lang knowledge. Ano ha? So, magkaroon tayo, sabi niya rito, does not make it easier, no? Not to obey them. Hindi natin basta-basta kayang masunod. Kaya nga, ang mahalaga ay tayo ay magpasakop sa ating Panginoon Diyos, sa Kanyang kapangyarihan. And then the second, ang sinasabi ni Paul ay yung self-determination and self-improvement. May mga tao kasi ay sariling sikap. Hindi po natin kaya yung kapatid. Marami nga po religious people, pero but not godly. Kita natin kapatid. At yun naman realidad ng buhay na napapansin natin at nakikita natin sa marami. Kasi alam niyo kung bakit? Ayaw nila talaga na maging totoong Kristiyano kasi nahihirapan sila na gawin ang pinagagawa ng Panginoon Diyos. Kaya dito, sabi niya, self-determination and self-improvement cannot change our heart. So, verse 15, ito po ang nakalagay sa chapter 7, verse 15. Ito po, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko. Bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Kaya minsan po may mga tao na gigil na sa sarili nila, pero hindi talaga makakaya kapatid Naalala ko yung kuya ko nung nabubuhay pa. Ang sabi sa akin, Eddie, yung pagkakarismatic mo, walang problema dyan. Pero ang pagbabago, tandaan mo, nasa tao lang yan. Na kay Lord, ano? Hindi, sabi po sa akin. Sabi sa'yo. Sabi sa akin ng kapatid ko, ang pagbabago daw nasa tao lang. Ibig sabihin, nasa decision mo lang. Kumbaga, nasa kakayanan mo lang. Without God, kapatid, sabi ng John 15:5, we can do nothing without the Lord. Hindi natin kaya Kasi work ng Holy Spirit yan, mamaya tatalakayin ni Minister Ray, mga kapatid. Totoo yun. Kahit tayo ngayon, subject pa rin tayo. Hindi naman po pwede na tayo ay na kay Lord na, ay yung grace ni the Lord ay enough na. Totoo yun. Pero meron pa rin tayong gagawin. Hindi po natatapos doon lamang, mga kapatid.
And then the last, mga kapatid, sabi niya rito, becoming a Christian, ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, does not stamp out, yung by force, mga kapatid, stamp out all sin and temptation from a person's life. Ang totoo nun, tayo ay minsan, ako as a minister, minsan po pag nakakakita ako ng ganon, na naki-Lord na, umaatid na ng prayer meeting, pero nakikita ko pa rin yung mga vices, yung mga nakikita mo doon sa mga, pag ikaw ay nagpupunta sa prayer meeting, nakikita mo pa rin doon sa hindi magandang lugar, sa hindi magandang pwesto, para baga nag-grieve yung yung Holy Spirit. Kaya nga, minsan, pagdating naman sa fellowship, a-attend, hindi naman po pwedeng bugbugin o i-correct Yung pagagalitan mo, hindi Kasi hindi naman ikaw yung magbabago doon. Ang Diyos ang pwede magbago doon. Kaya sabi ko nga, yung pagbabago na yon, nung ma-meet ko, alam niyo, Mami Ligaya, simple lang. Pupunta ng Mendez yan. Ang dala lang, tinapay. Pupunta ro sa Mendez. Gaano kalayo ang Mendez? BF, papunta Mendez. O kami nagpunta dyan. Dumadating doon, hating gabi. Alam nyo, yung hug niya, yun yung power. Hindi yung pagdating doon, ano na ginawa mo? Bakit yun daw? Bakit ganyan? Dapat ganito, dapat ganyan. Hindi. Yung pagmamahal niya, grabe. That is the powerful, na attitude, mga kapatid. Na nag-reflect sa kanya, na attitude din to ni Lord. Kaya sabi ko nga, Lord, salamat sa iyo. Bagamat, hindi naman, yung by force na yan, hindi agad-agad Kasi sabi nga, Christian ka na, magbago ka na. Ano ka na? Dapat pag narito, wala nang ganyan. Kapatid, di ganun. Hindi. Kaya mo ang Word of God, ang Holy Spirit, ang siyang magbago sa kanya. At take note, kapatid, pati mga nanonood, lahat tayo subject. Sa mga coordinators natin, especially sa mga sisters, na ang ating mga husband, ay nakikita natin na ganito, ganyan pa rin, hindi mababago ng sigaw. Pakita natin yung care natin, yung concern natin, yung pangangalaga natin, makikita mo, bandang huli, mababago. I-reverse natin, mga kapatid. Kaya nga dito sa verse 22 and 25, sa chapter 7, last, sabi niya rito, 22 and 25, ito nakalagay, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Amen. Kaya iniiwan ko po isang salita, kapatid. John 15, mga kapatid, remain in the presence of God. Kasi pag yan ay nananatili sa presence of God, wala pong pwedeng makapangyarihan na pwede magbago. Ang Diyos lang po. Kaya po, mga kapatid, lahat ng mga nanonood dyan, especially mga coordinators natin, mga husband, mga kamag-anak natin, encourage natin sila. Katulad nung attitude ni Pastor Alex na laging meron bang yung care, yung pag-i-encourage palagi sa atin, di ba? Yun ang ginagawa. Kaya nga naalala ko noon sa PICC o dito sa sa may Greenbelt, ang strategy ng mga nanay, magja-Jollibee yung mga anak. Di lahat kasama, di ba? Kasama sa fellowship. Kaya mga kapatid, thank you Lord. Ngayon ay inaamin natin at sasabihin ko sa lahat na hindi pa tayo totally na tayo nabago. Babaguhin at patuloy tayong babaguhin ng Diyos through the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord God. Amen. Merong kanta diyang kahapon sinabi nung, meron tayong kakantahin, tapos sinabi ng isang brother kahapon na yung mga kaalaman
kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos. Ano, ha? Sabi mo nga kanina, kaya lang kung nandyan lang si Arnold, nahilo, si Jerry, Minister Jerry, I am a child of God. Di ba ang a Praise God. child of Opo. God, nag-walk in the Spirit? Ito yung Ito keyboard, raw. Jer. Hindi narinig. Oo, hindi bale. Ito yung keyboard. Oo, Sige, meron sige. na, oo. Habang inaayos ni Minister Jerry na tandaan natin na tayo a child of God. Praise God. Although merong mga struggles, sabi mo, pero meron kang sinabing napaka dapat nating gawin. Subdue the flesh. Subdue the flesh. Surrender your life to Christ Yeah. and yield your Yield. life sa Holy Spirit. Spirit. Yeah. Tatlong bagay. Ito, tsaka tandaan natin, tayo'y anak ng Diyos dahil tinanggap natin si Jesucristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Awitin natin yan. Thank you, Lord. I am a child of God. I am a child of God. I have been translated from the kingdom of darkness into His marvelous light. One more time. I am a child I am a child of God. of God. I am a child. I am a child of God. I have been translated. I have been translated from the kingdom of darkness unto the kingdom of light. I have the word of knowledge. I Knowledge, have the word of wisdom. wisdom, Healing. miracles, Faith that moves mountains. The power of the God to overcome. I am a child of God. I am a child of God. I have been translated from the kingdom of darkness unto the kingdom of I have the word. I have the word of knowledge. Knowledge, I have the word of wisdom, healing, miracles, faith that moves mountain. the power of God, the power to overcome. Yes, I am a child of God. I am a child of God. I have been translated from the kingdom of darkness unto the kingdom of light. Yes, thank you, Lord. Oh, may mga may birthday. Uy, Sino ba birthday mga tayo. may birthday ngayon? Ayan po, happy birthday, Sister Redalita Andres. Ayan, Doktora Cecil Batog. Sister Michelle Colina. Ayan. Brother Gerald Madla. Brother Bal Lapus. Sister Angela Nibera. Brother Raven Manzano. Brother Jase Sia Olero. Ayan, okay, thank you, Lord. Happy Salamat birthday! sa Diyos. Enjoy your day. Amen. 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 Thank you, Lord. Enjoy your... Day. Ayan. Okay po. Good morning po mga kapatid. Sige, ito na po yung pagpapatuloy po natin dun po sa message po ng ating kapatid na si Minister Ed. Basahin ko lang po muna dito sa Galatians 5:16. Sinabi po dito, sinabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu
at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So, ayan po, talagang merong battle o war between the flesh and the spirit. Kaya ito po yung sinasabi po ni San Pablo dito sa Ephesians 4:1. Sabi po dito, "Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos." Kaya dito po, napakahalaga po para sa atin bilang isang tinawag ng Diyos, bilang nasa spirit po ng ating Panginoon, na ito po yung paglakad natin, believer's walk and spiritual life. Kaya dito, meron po akong bibigay po sa atin, yung tinatawag na believer's walk, ayon po sa Holy Spirit. Una, makikita po natin dito yung ating new life. Kaya kapag tayo po ay meron ng bagong buhay, alam nyo po, napakahalaga po yung sa John 3, verse 3 and John 3, verse 5, na the only way to a new life in Christ is by being born again. Ayan, Born by the power of the Holy Spirit. Kaya napakahalaga po niyan, mga kapatid. Kaya nagkakaroon tayo ng mga LSS, bawat area, para sa ganun po ay magkaroon tayo ng bagong buhay, bagong espiritu na nanggagaling sa ating Panginoon. New life po yan. Kaya pag sinabing new life, it is a life-changing relationship with the Savior. Magbabago po talaga ang buhay natin at magkakaroon po talaga tayo ng bagong relasyon sa ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. You will find a new freedom from sin. Dahil sa Spirit na bago na po sa atin, makakalaya tayo sa freedom ng kasalanan. Kaya ito po dapat ang unang makita sa atin, yung believer's walk na nararapat bilang tinawag at pinili ng ating Panginoon. New life. Pangalawa, faith. Pag sinabing faith, ito po yung ating 2 Corinthians 5:7, "For we walk by faith, not by sight." Kaya yung ating pakikipagdigmaan po, pakikipaglaban, hindi po based sa nakikita natin, kundi sa spirit po ng Diyos na ipinamumuhay natin. Kaya we live by faith. Pangatlo, spirituality. Ito po yung sinasabi ni Minister Ed na nandyan po yung love and compassion po natin sa lahat po ng ating mga kasama, sa bahay, saan man, na nangunguna lagi po yung compassion, habag, at pag-ibig. At sinabi rin po dyan sa Galatians 5:16, "Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman." Pangatlo po yan, mga kapatid, kung paano tayo mamuhay, lumakad po sa Spirit po ng Diyos. Pang-apat, consistency. Pag sinabing consistency, ito po yung hindi nagbabago. Nagpapatuloy po. Yung Holy Spirit na lumalakad po tayo. Kasi tandaan natin kung ano po yung sinabi ni San Pablo, mamuhay tayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos, bilang bilanggo kay Kristo. Ano po? Consistency. At yung panglima, love. Napakahalaga po ito ng love. Kasi sa Ephesians 5:2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Pag-ibig po yan, mga kapatid, Kaya alam niyo po, the greatest is love. Kahit na ano pong gawin natin, kung wala pong love, spirit po to Spirito po ng Diyos to, na makita sa atin, kahit na gaano kahirap, kahit na gaano kasakit, love ang Spirit ng Diyos, mga kapatid. Pang-anim, caution. Pag sinabing caution, pag-iingat. So mag-ingat po tayo. Magbantay po tayo parate. Ephesians 5:15. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. So caution. Tandaan natin, binabasa tayo. Binabasa po tayo. Kaya yung asal na sinasabi ni Sister Ria kahapon, nako, very po to,
crucial para sa ating lingkod ng Diyos, mga kapatid. Caution, pag-iingat. Nandyan po ang spirit po lagi ng Diyos. Illumination, number 7. Pagbibigay liwanag. 1 John 1:7, sabi po rito, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. So, nagliliwanag po ang Holy Spirit. Siya po yung ating John 14:26, ang advocate, siya yung ating teacher, siya yung ating righteousness, light, nandyan po lahat mga kapatid. At yung pangwalo sa believer's walk, yung Christ likeness. No po? Ito naman po talaga ang kalooban ng Diyos sa atin. Bagamat nandyan ang sin, nandyan ang flesh, pero natatalo po, umaangat po parati ang Holy Spirit sa atin. Ano? Ito po yon. Sabi sa Christ likeness sa 1 John 2:6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. So dalawang bagay po to. Sa Galatians 5:16, ito po yung una, yung believer's walk, tapos yung pangalawa po, itong spiritual life. Pag sinabing spiritual life, pag lumalakad na tayo sa kalooban ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos, kaya yung pumumuhay po natin, base po lahat to sa kalooban po ng ating Panginoon. Spiritual life, sabi po rito, number 1, sustained by the Word of God. Lagi po tayo nasa salita ng ating Panginoon. Dito po naka-align lagi ang calling natin sa Word po ni Lord. Dito sa Deuteronomy 8:3, sinabi po rito, tinuruan nga kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. So ito po ang mag-sustain sa atin, spiritual life. No? Kesa iba-iba ang napapakinggan natin, iba-iba ang nakikita mo, environment mo. Nako, ito na po mga kapatid. Paggising pa lang, paggising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot na Salita mo, nagbibigay buhay. Ay sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. One more time. Pagising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kay sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Yun, sinasabi po rito. Pangatlo, sustained by the Word of God. Pangalawa, secured through faith. Pangatlo, pangapat. Pangalawa po. Pangalawa. po. Secured through faith. Romans 6:11. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong mga sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Through faith, mga kapatid. No? Ang battle po kasi wala sa atin, kundi nasa word po ni Lord. Yan po ang ating power. Ang Holy Spirit, ang salita ng Diyos sa atin para ma-overcome po natin ang battle. Kung tayo lang, laglag po tayo, wala po tayo, mahina tayo, lahat, wala po talaga tayong laban, mga kapatid. Kaya nga nandiyan ang Holy Spirit para siya ang kapangyarihan natin para magtagumpay tayo sa lahat ng laban. Pangatlo po, necessitates. Pag sinabing necessitates, kailangan na kailangan po. Death to sin and self. Ito ang makita sa atin. Patay na sa kasalanan, patay din sa sarili. Ito. 2 Corinthians 5:15. Namatay siya para sa lahat
upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo, namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya mga kapatid, totoo po yun, ano? Kaya kaya po ng Holy Spirit, kaya po ni Lord, mga kapatid. Wala po tayong kakayahan. Kaya nga sabi dito, kailangan na kailangan po natin talaga ang Holy Spirit and the Word of God para sa buhay natin. At yung pang-apat, Jesus Christ is the supreme. Wala na pong talagang idadakila, itataas at makita to sa buhay natin. Sabi nga sa Philippians 1:21, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. At panghuli, the greatest is love demonstration. Kaya kung walang pag-ibig, paano po natin sila mahikayat? Paano natin sila madadala kay Lord? Kaya nga po, lahat ng Espiritu, yung fruit of the Holy Spirit, ito po ang kinakailangan natin, mga kapatid. Kaya ito po, iniiwan ko po itong salitang ito. Nakatulad ng sinabi ni San Pablo, na bilang bilanggo sa ating Panginoon, sabi, nakikiusap siya sa ating lahat na mamuhay tayo ng nararapat sa mga tinawag ng ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Amen. God bless us all. So mga kapatid, always be reminded on what God has done for all of us. We are a child of God. Meron tayong new life. Sa Romans chapter 6, by God's grace, we have a new nature and we have a new freedom. Tayo hindi na slave ng sin. We are doulos of Christ. Slave of Christ. So, subdue the flesh by living in the Spirit, because Romans 8:6 says, to live in the flesh results in death, but to live in accordance with the Holy Spirit results in life and peace. Surrender our life to Christ, as you have said, and yield to the power of the Holy Spirit. At yung gusto nating, sabi natin doon sa Romans chapter 7, also the struggle of Paul and also our struggles na gusto nating gawin yung matuwid, hindi natin kaya, pero aalalahanin natin na napagtagumpayan na kasi meron na tayong new life. We are born of the Spirit. We have the nature, new nature, and we have the freedom, complete submission to our Master, being a slave of Christ. And we will end up, mga kapatid, God bless us all, bukas, Bible study, at ang pagpapatuloy sa Webes. Ito ang awitin na nakita nyo ba? Ayan, composed po by Minister Ernie Akayan. Amen. Ayan. And siya rin ang Alay. umawit. Thank Opo. you, Lord. God bless God us bless. all. Bless Thank us you, all. Lord. Ang buhay mo'y iyong binigay. Sa tulad ko, walang dangal. Mula sa krus, yung inialay, pag-ibig mo na walang kapantay. Jesus, kay buti mo, Jesus, dakila ka, ang alay kong awit ng pagsamba.
namatay ka para sa kaligtasan ko. Walang ibang dahilan maliban sa pag-ibig mo na di kayang tumbasan ng buti ko. Narito ang aking buhay na pinagpala mo. Narito ang aking kalakasang nagbuhat sa'yo. Narito ang aking dunong na ibinigay mo. Jesus, ako'y dukha kung wala sa'yo. Ikaw lamang ang aasahan ko sa bawat saglit ng buhay ko. Sasambahin at pupurihin Jesus ang dakilang ngalan mo. Second Timothy 2:2.